Good day mga parts! So for today's video, halika at samahan nyo ako sa another exciting na adventure dito sa may China. Halina at ikutin natin ang modernong syudad at napakagandang city ng Hangzhou at Shanghai. At syempre ang pinaka-highlight ng trip natin, ang pabrika ng Geely. Kung saan makikita natin kung paano binubuo at ina-assemble ang isang Geely car. Kaya ano pang inaantay nyo mga parts? Tara, sama ka sa biyahe namin. So welcome back sa ating channel mga parts and Marso. Andito tayo ngayon sa may NAIA Terminal 1 para lumipad papuntang China. And we are blessed na isa tayo sa mga naimbitahan na maka-attend sa isa sa napakalaking auto show sa buong mundo, ang Auto Show Shanghai, kung saan tampok ang mahigit 1,400 na iba't ibang klaseng modelo ng mga naglalakihang brands. At tampok dito ang mga makabagong teknolohiya mula sa automotive, ang electric vehicle at syempre ang mga iba't ibang klaseng pakulo ng bawat automotive industry sa kanilang mga bagong unit. Pero bago yan, i-share namin sa inyo ang aming experience papunta dito sa may China. Ayan guys, at sumakay nga tayo ng Philippine Airlines papunta sa China at aabutin nga pala tayo ng mga 4 hours or less papunta sa China. At nag-serve na rin pala sila ng pagkain dito. So ito, nag-serve sila ng beef, broccoli para sa akin, and kay Mrs. naman is chicken inasal yung napili niya. So may kasama na to ng bread and then ng pasta salad. Meron ding butter, palaman sa tinapay at syempre dessert kagaya ng dried mango. At may option ka kung anong gusto mong inumin, kung gusto mo ng soft drinks or juice. After kumain ay tamang sound trip lang din ako. So may mga sarili kayong infotainment system para sa inyong entertainment. Matapos ng mahigit kumulang na 4 na oras ay sa wakas nakarating na rin tayo sa Pudong Airport. Dito lang sa may city ng Shanghai. So ito guys, napakalaki ng airport nila at napaka-organized and napakaganda ng facility nila. O ayan, at kasama ni Mrs. yung mga media men and then yung mga delegates na mga Geely users. And guys, makikita na natin na sobrang first class ng airport nila kasi bago mo makuha yung baggage mo ay sasakay ka muna ng tren para sa baggage counter. Yes guys, ganun kalaki ang Pudong Airport. So eto guys, napaka first class din ng tren na ginamit nila dito. And napakaganda and spacious. And guys, arrival pa lang to guys. Wala pa tayo dun sa pinaka baggage counter and pinaka airport na lalabasan natin. So, mabilis lang naman yung biyahe guys and hindi naman ganun kalayo. Pero guys, napaka-convenient nito. Imagine nyo, hindi na kayo maglalakad ng napakahaba. And guys, libre lang ang service na pagsakay dun sa may tren. So, ito nakita rin natin yung city ng Shanghai sa may wall. And guys, ito at sinundo na kami ng aming guide na si Kevin. So, si Kevin daw ay ang aming makakasama for the rest of the tour dito sa may China. And pagdating ng arrival area, ito makikita natin na may mga coffee shop and mga restaurants. Para naman sa information desk ay kung ayaw mo dun magtanong sa may information table nila ay meron sila rito information screen na grabe na sobrang high-tech na. And guys, makikita nyo na napakaganda and transparent ng LED screen nila guys. So parang holographic pa yung kanilang datingan dito. Grabe, apaka high-tech. And ito naman yung itsura ng McDo and Starbucks dito. Meron din Popeyes and other na mga restaurants. So paglabas namin ng airport ay sinundo kami ng bus. And sinabi nga pala ni Kevin kung ano yung magiging itinerary namin for today. So basically, trip lang daw papuntang Hangzhou. And since alas 3 na ng hapon nung nakalapag kami dito sa may arrival area is aabutin daw ng mga 3 hours papunta sa may Hangzhou. So more or less 6 to 7 PM na kami makakarating sa may hotel, including na yung aming stopover. So habang bumabiyahe ay nakita namin kung gaano kaunlad dito sa may Shanghai. And since nasa expressway kami, wala masyadong traffic. At habang bumabiyahe kami ay nakita namin yung paligid na sobrang madami pa ring mga greens at napakalinis ng mga ilog, as well as wala kami nakikitang mga squatter areas dito. And along the way ay makakakita tayo ng mga magagandang structurals gaya nito mga temple and other establishments. So ito, at pagdaan namin sa may suspension bridge, nakakita pa kami ng mga factory na malapit sa may ilog. And guys, yung mga ilog nila dito is napakalapad at ginagawa nilang transportation din ng mga delivery ng mga goods at kung ano-ano pa. So nakita rin natin dito guys is itong parang nuclear plant. Grabe
grabe. Hindi natin alam kung ano to, pero sobrang advanced ng technology nila na may ganito sila na almost katabi lang talaga ng highway, guys. Ayan na makikita nyo. So hindi natin alam kung nuclear power plant na ba nila to or exhaust lang ng kanilang mga pabrika. And along the way may nadaanan din tayong napakagandang Colosseum. Gayon din ang mga suspension bridge para sa mga tren. Biruin mo guys, ang tren dito may sariling suspension bridge. Sa atin mga suspension bridge bumabagsak. So dito rin sa China meron sila ditong tren na for cargo lang. So hindi sila tumatanggap ng mga pasahero bagkus puro mga goods na delivery lang. Ayos diba? E di mabilis ang dating ng mga gulay mula sa probinsya papuntang Maynila. Kung ganyan lang mindset ng mga politiko sa atin, di maunlad sana tayo. So anyway, ito at nag-stop over na nga kami for CR break dahil aabutin pa daw ng mga 1.5 hour yung biyahe namin papuntang Hangzhou. So ito yung itsura ng kanilang stopover area dito. So ang CR is nasa may second floor and third floor. Ayan, and pumanik kami ng escalator guys. Pagpanik namin, nakala namin sa second floor kami pupunta. Diretso na pala sa third floor, yon ang haba ng escalator guys. And grabe guys, sobrang linis na mga CR nila dito. And meron pa nga sila ditong family CR eh. Kung isang family kayo at may kasama mga babies, pwede doon mag-CR. Of course, meron din food court para sa mga nagugutom. So ayan, ang mga Chinese food dito, grabe, mukha ang sasarap guys. So ayan, at napakarami rin natin pagpipilian dito. Nagpunta rin kami sa may convenience store para bumili ng mga chichirya at inumin. So ito yung makikita natin sa loob ng convenience store dito sa may stopover nila sa may expressway. Ayan o, at may Oishi brand nga dito. Tsaka iba't ibang flavor ng mga Lay's and Cheetos. So, ito yung nabili namin. So, Oreo, Lay's, tsaka Mentos. Bumili na rin kami ng tubig. And almost the same lang din naman yung prices pag nasa Pilipinas. Bumili rin pala ako na itong sausage. So, pagkagat ko, grabe. Parang lasang longganisa imbis na parang hotdog. Pero guys, masarap. Ito yung mga tipong ang sarap sa fried rice. So, ayan. At inabot na rin kami ng gabi sa daan. Pero sinabi nila na medyo malapit na daw kami. About mga 10 to 15 minutes ay darating na kami sa may Muman Hotel. So kaya naman bumangon na kami kasi kanina parang inaantok-antok na kami. So ayan, nabuhayan ng lahat. Dahil mga ilang minutes na lang ay makakapag-check-in na kami sa hotel at makakapagpahinga. So ang Hangzhou pala isa rin sa pinaka maunlad na city dito sa may China. So pinaghalong modern and nature yung makikita natin dito sa may Hangzhou. So kasi sa dami ng mga green spaces pa rin nila rito bukod sa mga modern na mga buildings. Inabot din kami ng mga kulang-kulang na 4 na oras ang biyahe dahil siguro sa tagal ng aming stopover. Pero kung sasakyan nyo ay mga high-speed train kagaya nito, 1.5 oras lang daw nandito na kayo sa Hangzhou. Ayan, at palabas na nga kami ng expressway. So andito na kami sa may Muman Hotel dito sa may Hangzhou. So makita natin yung napakagandang bridge na dinaanan namin kanina. And ito guys, ipakita ko sa inyo yung itsura na Muman Hotel. So ito yung napakaganda at napakabago pa lang. So dito kami mag-stay for 3 days dito sa may Hangzhou habang ginagawa namin yung activities namin dito sa may Geely. And guys, grabe, sobrang amazing nung ambience dito sa may Muman Hotel and sobrang bango and sobrang classy nung lugar. So excited na akong makita yung magiging kwarto natin dito sa may Muman Hotel kasi balita ko grabe. Magaganda at classy daw yung mga rooms nila dito and sobrang cozy at marerelax talaga kayo. But before that, punta muna tayo sa may registration area dito sa may GP. So may ibibigay daw sila dito na gamit na pwede naming magamit for 1 week na stay dito sa may China. So ayan, at isa-isa na nga kami nag-register dito. So tingnan natin mamaya guys kung ano yung naman ng ibibigay sa atin ng Geely China. So guys, ito na ang pinakahihintay ko, ang ating room tour dito sa may Muman Hotel. So pagpasok natin guys, makikita natin na napakaganda at sobrang cozy nung lugar. So napaka-high din nung ceiling natin. And ito makikita nyo, meron tayong ditong table and chair sa may gilid at meron ding television. So napakaluwag din ng room and spacious. So ito meron tayong desk dito for office. At ito yung ating lagayan ng mga gamit.
Sa gilid ng kama yung mga controls ng room, and of course meron tayong coffee maker dito. So para sa morning, kung gusto mo nang magkape ay may available na tayo dyan. So ito naman, punta tayo sa my toilet. So isa sa mga nagustuhan ko dito ay magkahiwalay yung toilet and bath. So in case na may gumagamit sa isang side ay pwede pa rin magamit yung toilet or yung bath. Sa toilet wala akong masabi, grabe, fully automated. Paka high tech na at pwede ka pang mamili kung hot or cold ang iyong bidet. So ganoon din dito sa ating bath. So meron siyang hot and cold water. As well as dun sa ating lavatory, meron din tayong hot and cold. So dito napakaraming tuwalya guys, and meron tayong sleepers and plancha sa ilalim. May available na 2 bathrobes at napakaraming hanger para sabitan ng ating mga damit. Sa sink naman, grabe, wala akong masabi. Sobrang ganda and social. Gold ang kanilang lavatory dito. And of course, meron tayo ditong towel and soap. So ito yung view ng ating bedroom and ang ating restroom. Sa bedroom naman ay queen size bed and meron tayo ditong sofa. So ayan, adjacent na rin siya ng ating restroom. Sa baba ng cabinet ay may wine and may plato at meron ding refrigerator. So may bayad yung red wine nila. And of course dito naman is yung kanilang hotel manuals and other information about the hotel. So ito yung exciting part dito, may sarili tayong coffee maker at meron tayong mga kape rito. So may libre lang na 2 kape and yung iba is tea. So ito lagayan ng mga accessories and syempre merong paper bag sa ilalim. And isa sa mga nagustuhan natin dito ay ang kanilang pa-welcome fruits. So ayan guys, sobrang tamis ng mga strawberry nila dito at ang lalaki. O diba, ang social. So ito naman yung view ng room namin dito. So makita natin yung buildings from the Hangzhou district. So ayan yung business district ng Hangzhou. So mapunta naman tayo dito sa ating Geely Kit. So aside from IT, bubuksan natin ang laman ng ating Geely Kit bag. Grabe guys, bag pa lang panalo na, ang ganda ng quality. Napakaraming seafair and waterproof guys. And ang laman ng loob ay meron tayo ditong Geely shirt. So ito yung gagamitin nating official shirt para pagpunta sa Geely factory. Next is the neck pillow. So meron tayo ditong free na inflatable neck pillow para pagka bumabiyahe tayo around Hangzhou ay may magamit tayo. So meron din tayo ditong wifi. So ito yung gagamitin nating wifi throughout the tour. And of course may payong. Syempre hindi natin hawak ang panahon kaya meron tayong dalang payong. So meron naman ditong eye mask kapag ka matutulog kung kailangan mong gamitin. And isa sa mga paborito kong binigay nila ang power bank. Grabe, social, MagSafe na rin yan guys. And ito yung bag, napakalaki at napakaraming bulsa. Waterproof at napakasarap bitbitin. So yan ang laman ng ating Geely bag. So after the bag raid ay kakain naman tayo. So let's go, dinner na. So again guys, nandito pa rin tayo sa may Wuman Hotel and magte-take na tayo ng ating dinner. So pagpasok natin guys ay meron tayong makita dito ice cream. So iba't ibang flavor yan. And ito yung mga appetizer and salad area nila. Japanese area for maki and sashimi andito rin. So ayan yung mga paborito natin na kukunin natin mamaya guys. So ito meron din tayo ditong shrimp and king crabs and another section para sa mga appetizers and desserts. So ayan yung mga cake. Katabi ng dessert na cake ay meron sila ditong mga inumin. So may mga tea, may soft drinks and may coffee. So guys, namumblema ako kasi buffet na naman to. So baka mag-gain na naman kami ng weight at tumaba kami. So ito, we have here the pasta section. Grabe, sobrang sasarap at sobrang world class yata ng mga pagkain dito. So ito, meron sila dito mga iba't ibang klaseng mga ulam guys. And may mga gulay din. And guys, isa sa mga nagustuhan ko dito guys ay ayon yung hipon. So ang sarap nung pagka-crispy niyan. So kain na lahat. So ayan, kumuha din tayo dito ng steam rice and ng mga meat. So may gulay gaya ng eggplant and scallops and oysters. So yan yung nagustuhan ko dito guys, yung oyster nila, grabe, sobrang sarap. Tsaka yung tiger prawn nila dito guys, ang lalaki ng hipon. So ayan guys, first night pa lang namin dito, buffet na agad yung kakainin namin. So may mga patatas din dito and eto guys yung mga meat nila. So carving station nila, may beef, may lamb, may duck, and eto meron naman silang noodle section. So kayo na bahala gumawa kung anong noodles ang gusto nyo guys.
So after natin kumuha ng food ay umupo na din tayo kasama nating mga Pilipino. Syempre di mawawala yung kwentuhan tsaka tawanan habang kumakain. So sila yung mga makakasama natin for 6 days. So ito yung mga kinuha nating pagkain para sa ating dinner for today. So grabe, sobrang nabusog ako, and guys, hindi lang yun yung kinain namin, syempre nakailang balik din. So eto, naglakad-lakad kami dito sa may building and konting explore lang. So nakakita kami dito ng napakagandang library guys. So eto yung sa kabilang side ng kanilang building. Grabe, very cozy and very instagrammable yung kanilang library dito. And syempre siguro ang sarap dito magkape habang nagbabasa-basa. So magaganda rin dito yung mga art installation guys. So paglabas nga natin dito guys is makikita natin yung mga torch ng ASEAN Games kagaya nito nung ginamit sa Hangzhou noong 2022 and papunta dun sa oldest na torch. So ayan, tingnan natin, pasadahan natin to guys. So ayan guys yung ating first night dito sa may Hangzhou, China sa pagdating natin dito. So marami pa tayong adventures na abangan, lugar na pupuntahan at pagkain na titikman. So that's for today's video. Again guys, don't forget to like and share the video, follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. So for next episode, tara samahan nyo kami at puntahan natin ang napakagandang factory ng Geely, kung saan makikita natin kung paano ginagawa at ina-assemble ang ating mga sasakyan na halos pinapatakbo at ino-operate na ng mga robots. So tara, samahan nyo kami sa susunod na mga episodes. Bye!